Matthew chapter 19. Ang teaching tungkol sa divorce. Verse 1. Pagkatapos niyang ituro ang mga ito, umalis si Jesus sa Galilee at pumunta sa teritoryo ng Judea sa kabilang side ng Jordan River. Verse 2. Sumunod kay Jesus ang maraming tao doon at pinagaling niya ang mga may sakit. Verse 3. May mga Pharisees na lumapit sa kanya para i-test siya. Pinapayagan po ba ng law natin na i-divorce ng isang lalaki ang asawa niya sa kahit anong dahilan? Tanong nila. Verse 4. Sumagot si Jesus, hindi niyo ba nabasa sa scripture na ginawa ng Diyos ang tao na lalaki at babae nung simula pa lang? Verse 5. Sinabi pa niya, dahil dito, iiwanan ng lalaki ang tatay at nanay niya para maging isa sila ng asawa niya. Verse 6. Kaya nga di na sila dalawa kundi iisa na sila. So, kung sino man ang pinagsama ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit sino. Verse 7. Nagtanong uli ang mga Pharisees, kung ganon, bakit po may kautusan si Moises na pwedeng bigyan ng lalaki ang asawa niya ng divorce papers para maghiwalay na sila? Verse 8. Dahil matitigas ang mga ulo nyo, kaya pinayagan ni Moises ang divorce. Sagot ni Jesus. Pero sa simula pa lang, hindi ganon. Verse 9. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung makikipaghiwalay ka sa asawa mo, maliban sa nangaliwa siya at nag-asawa ka ulit, tinuturing na pangangaliwa yon. Verse 10. Nagsalita pa ang mga disciples ni Jesus. Kung ganun pala ang relasyon ng lalaki sa asawa niya, mas mabuti pang wag na lang mag-asawa. Verse 11. Sumagot si Jesus, hindi lahat ng tao ay kayang tanggapin ang teaching na to, kundi yung mga binigyan lang ng Diyos ng kakayahan. Verse 12. May mga dahilan kung bakit hindi nag-aasawa ang iba. May mga taong pinanganak na may pisikal na diferensya. Yung iba naman dahil sa kagagawa ng ibang tao, kaya hindi sila makapag-asawa. May iba naman, pinili talagang hindi mag-asawa alang-alang sa kaharian ng langit. Kung sino ang kayang tumanggap ng teaching na to, sila ang tatanggap nito, sabi ni Jesus. Blines ni Jesus ang mga bata. Verse 13. May mga nagdala kay Jesus ng mga bata para i-bless niya at ipag-pray. Pero pinagalitan sila ng mga disciples. Verse 14, sabi ni Jesus, hayaan niyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang pigilan kasi para sa mga kagaya nila ang kaharian ng langit. Verse 15, at pinatong ni Jesus ang kamay niya sa mga bata at blines sila. Tapos umalis na siya. Ang lalaking mayaman. Verse 16. May lalaking lumapit kay Jesus. Teacher, anong mabuting bagay po kaya ang dapat kong gawin para magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Verse 17. Sumagot si Jesus, bakit ako ang tinatanong mo kung anong mabuti? Iisa lang ang mabuti. Sundin mo ang mga kautusan ng Diyos kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 18. Alin po sa mga yon? Tanong ng lalaki. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangaliwa, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling laban sa kapwa mo, igalang mo ang mga magulang mo, at mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Verse 20. Pero sinabi ng lalaki sa kanya, nagawa ko na po lahat yan. Ano pa pong kulang? Verse 21. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gusto mong maging perfect, ibenta mo lahat ng property mo at ibigay mo sa mahihirap yung pinagbentahan para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Tapos, umalis ka at sumunod sa akin. Verse 22. Nang marinig to ng lalaki, malungkot siyang umalis dahil napakayaman niya. Verse 23. Sinabi ni Jesus sa mga disciples, tandaan niyo to,
Napakahirap para sa isang mayamang tao na makapasok sa kaharian ng langit. Verse 24. Sinasabi ko uli sa inyo, mas madali pang makapasok ang camel sa butas ng karayom kaysa makapasok ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos. Verse 25. Nang marinig to ng mga disciples, sobrang nasyak sila, kaya sabi nila, kung ganon, sino po ang pwedeng maligtas? Verse 26. Tiningnan sila ni Jesus kaya sabi niya, imposible to para sa mga tao, pero sa Diyos walang imposible. Verse 27. Nagsalita naman si Peter, tingnan niyo po, iniwan namin lahat at sumunod sa inyo. Ano po ang reward namin? Verse 28. Sabi ni Jesus sa kanila, tandaan niyo to, pag nakaupo na ang salugman sa dakilang trono niya sa bagong mundo, uupo din kayong 12 disciples ko sa 12 na trono para mamuno sa 12 tribes ng Israel. Verse 29. At kung iniwan ng sino man ang bahay niya, mga kapatid, magulang at mga anak, o kahit mga lupain alang-alang sa akin, tatanggap siya ng 100 times na higit pa sa mga yan, at bibigyan siya ng buhay na walang hanggan. Verse 30. Pero maraming nasa unahan ngayon ang mapupunta sa huli, at maraming nasa huli ngayon ang mauuna.